Kung may arthrosis ka sa balakang, masakit at mahirap gumalaw, minsan halos hindi ka makagalaw, pero hindi kailangan manatili sa ganung kalagayan. Ipakikita ko sa iyo ngayon ang 4 na ehersisyo at sa pamamagitan ng 4 na ehersisyong ito, makikita mo na mas gagaan ang paggalaw mo at malamang ay unti-unting huhupa ang sakit mo. Pinakamaganda rito, kapag nagawa ang mga ehersisyo, pwede mong ikumpara ang pakiramdam mo bago at pagkatapos at mararamdaman mo agad ang pagbabago. Unang ehersisyo, pumunta sa harap ng pader o mesa na pwedeng sandalan para matatag ka. Kukunin ko ang sulok dito at lalakad ng maluwag, ibubuka ang mga paa hanggang maramdaman mong humihila na sa loob ng hita mo. At pagkatapos, gagawa ka ng maliliit na hakbang. Ilalabas ang harap ng paa, ilalabas ang sakong, at unti-unti mong palalawakin pa ang pagkakabuka ng mga paa mo. At sa ehersisyong ito, tututok tayo sa dalawang grupo ng kalamnan na maaring may malaking kinalaman sa iyong arthrosis sa balakang at iunat natin ang mga ito para bumalik sa normal ang pressure sa kasukasuan ng balakang. Ibuka mo ang mga paa hanggat kaya mo pang tiisin. Dapat ay ramdam mo ang sakit, pero dapat positibo pa rin ang pakiramdam. Hindi dapat ito negatibong sakit na gusto mong takasan. Kailangan mong kayanin ito. Mapapansin mong habang tumatagal ka sa posisyon, lalong lumuluwag ito at mas nakakapasok ka pa sa pag-unat. Huwag mo ring yumuko ang iyong katawan pasulong dahil iniiwasan mo ang isang mahalagang pag-unat kapag ginawa mo yon. Kaya manatili kang tuwid. Subukan mo pa nga sa kabaliktaran na itulak ng kaunti ang iyong singit paabante, mapapansin mo agad na mas humigpit ang pag-unat. At ngayon, parang hinihila mo ang mga paa mo papaloob na para bang gusto mong tumayo ng tuwid. Dahil nakatayo ka naman, kaya mong gamitin ang lakas na yan nang hindi ka gumagalaw. At napakagandang paraan ito dahil mas napapalalim mo ang pag-unat at sabay na pinapalakas natin ang mga apektadong kalamnan sa kanilang pinakamahabang posisyon. At napakaganda nito para sa iyong kasukasuan sa balakang. Pagkatapos, bitawan ng lakas at mag-unat pa. At higpitan mo ulit. Idikit mo ngayon ang mga paa papasok ng malakas. Tuwid din ang binti at tuhod. Pakawalan mo ulit at subukang lumalim pa sa pag-unat. At pagkatapos, ulitin mo ulit. Idikit mo ang mga paa papasok. Dapat papunta sa gitna. Pwede mong gawin ito ng talagang malakas. Pakawalan mo ulit at subukan mong lumalim pa ulit sa pag-unat. At pagkatapos, lumabas ka na. Tuloy-tuloy lang. At pansinin mo kung ano ang pakiramdam. Baka napapansin mong mas magaan na ito ngayon. Umupo siya sa isang upuan. Gagawin natin ito ngayon para sa kanyang bahagi. Kung nasa kaliwa ang problema, gawin lang sa kabilang binti o gamitin yon. Kunin natin ngayon ang kanang paa at ilagay ito sa kaliwang tuhod. At ang unang gagawin natin, idiin natin ngayon ang tuhod. Pababa. Para unti-unti tayong mapunta sa pahalang na posisyon ng ibabang bahagi ng binti. Patuloy na itulak pababa. At mapapansin mo, kailangan talaga ito ng lakas. At kaunti lang ang bumibigay dyan. Habang tumatagal mo itong ginagawa, mas may pagbabago dyan. Ngayon, itaas ang tuhod laban sa braso, pero pinipigilan ng braso ang tuhod sa kasalukuyan nitong posisyon. Pagkatapos, mag-relax ka ulit at itulak mo pa ito pababa. At isa pa, itulak mo ang tuhod pataas laban sa braso. Mag-relax ka ulit at itulak mo pa ito pababa. At itulak mo ito pataas. Mag-relax ka ulit at palalimin mo ang pag-unat sa pamamagitan ng pagtulak nito pababa. At ngayon, igalaw mo rin ang iyong katawan paabante. Sa totoo lang, huwag igalaw ang itaas ng katawan o tiklopin nito. Ilapit lang ang pusod mo paabante.
Oo, hindi mo ibabaluktot ang katawan mo, kundi sa balakang lang. Ilapit mo ang pusod mo, pabante at ilahin mo ang sarili mo, pabante gamit ang katawan mo, at tapos itulak mo ulit ang tuhod mo pataas at hilahin mo rin ang katawan mo paatras nang hindi gumagalaw. Pagkatapos, mag-relax ka, itulak mo pa ibaba ang kanang tuhod at ilapit mo pa lalo ang katawan mo paabante. At na yon, bitawan mo at hilahin mo ang tuhod, yung kanan pababa at hilahin mo ang katawan mo paabante. At pagkatapos ng pampalakas na ehersisyong ito, ang aktibong pag-unat na ito ay tumutulong maitanim sa utak ang mga programang may mensaheng maluwag na balakang. Oo, tuloy-tuloy lang na umabante, hilahin ang tuhod pababa, hilahin ang katawan paabante at dahan-dahang bumalik. Dahan-dahan lang sa paggalaw dahil sa matinding pag-unat mo kanina. Tumayo ka muna sandali. At damin mo muna. Gumawa ka ng 2 o 3 hakbang. At para sa ikatlong ehersisyo, dahan-dahan kang gumaba. Hindi ko alam kung gaano ka kakomportable sa pagluhod. Kung masyadong hindi komportable, maglagay ka ng kahit anong malambot sa ilalim tulad ng unan o kutson tapos gawin mo ito sa kama o sa sofa. Pwede rin yon kung sobrang sensitibo ka sa pressure. Ipagdikit mo ang mga paa mo tapos ibuka mo ang mga tuhod mo hanggat kaya mo. Maaring hindi mo mabuka ng kasing laki ng ginagawa ko o baka mas malaki pa. Depende sa'yo. Oo, pero kung hindi mo kayang ibuka na malaki, huwag isipin. Gawin mo lang sa posisyong kaya mo. At pagkatapos, hayaang dahan-dahang bumaba ang bandang singit mo. Ito ang pagpapatuloy ng ehersisyo na ginawa natin kanina habang nakatayo at nakabuka ang mga paa. Ngayon, mas ang mayikling adductor ang maaring may malaking kinalaman sa ganitong uri ng arthrosis kapag naninigas ang mga ito. At unat muna natin ang mga ito ng maayos ngayon. Oo, hayan mong malayang bumaba ang balakang mo. Pwede mo itong tulungan sa pamamagitan ng paghinga. At bumaba ka lang hanggang sa kaya mo pa na maayos. Doon pinakamabisa at pinakaepektibo ang ehersisyong ito. Ngayon, isasama rin natin ang lakas na pagsasanay kung saan kailangan gamitin ng mga naunat na kalamnan ang kanilang lakas. Sa pamamagitan ng pagtulak ng parehong tuhod pababa sa sahig nang hindi gumagalaw o umaangat ang balakang at pelvis. At mag-relax ulit at hayaang lumubog pa pababa. Isa pa, itulak mo ulit sa sahig. Mag-relax ka at hayaang lumubog pa lalo. At ngayon, dahan-dahan kang lalabas ulit. Humiga ka muna ng nakatihaya. Ang mga tuhod ay nakabaluktot ng 90 degrees. Magkadikit ang mga paa katulad ng ginawa sa ehersisyo kanina at hilahin mo ngayon ang mga tuhod hanggat maaari. Pababa, sa gilid at pababa. At magsikap ka talaga sa aktibong pagunat na ito. Naisusulat ang mga programa sa utak, ang mga programa ng paggalaw, ang mga bago para mas gumaan ang pakiramdam ng balakang mo, mabawasan ang pressure at posibleng makapag-regenerate muli ang osteoarthritis. Oo, laging hilahin pababa ng maayos. Baka hindi mo maintindihan na sinasabi ko na pwedeng mag-regenerate ang osteoarthritis. Mag-iiwan ka naman ng komento kung anong opinyon mo at kung ano ang pinaniniwalaan mo. Hilahin mo pababa ng maayos. Patuloy mo lang hilahin pababa at pagkatapos lumabas ka ulit. At ngayon, pupunta na tayo sa huling ehersisyo. Sa huling ehersisyo, ipapakita ko ulit para sa kanan. Gawin mo rin tulad ng dati para sa kaliwa kung kaliwa ang sayo. Pumunta sa posisyong ito at hayaan ang katawan na lumaylay.
Pag kanan ang problema, ilabas ang kaliwang tuhod. Pag kaliwa ang problema, ilabas ang kanang tuhod. Hayaan mong lumaylay ng maayos ang katawan mo. Mapapansin mong may malakas na pag-unat sa kanang bahagi ng balakang. Ito ang kailangan ng balakang mo, lalo na kung may arthrosis. Para mabawasan at maging normal din ang puwersang dumidiin sa bahaging iyon ng balakang. Hayaan mong lumaylay ang katawan mo ng maayos. Lumaylay lang. At maghintay ka muna sandali dahil kailangan ng mga kalamnan at mga fascia ng oras para masanay sa bagong haba na ito. At pagkatapos mong mag-inat, itulak mo ngayon gamit ang kanang tuhod. Kung sa kanan ang problema mo, itulak ang kanang tuhod sa sahig. Pagkatapos ay mag-relax at ituloy ang pag-inat. At ulitin mo pa, itulak mo ulit laban sa sahig. Mag-relax ka, ituloy mo pa ang pag-inat. At itulak mo ulit. Mag-relax ka at ituloy mo pa ang pag-inat. At ngayon, manatili ka lang sa ganyang posisyon. Dahan-dahan kang bumaba at itaas mo ulit ang iyong kanang binti sa parehong anggulo hanggat maaari. Itaas mo ng maayos. Ngayon, aktibong iunat ulit. Para muling mabuo ang mga bagong programang ito. Para unti-unting gumaling ang osteoarthritis. Ngayon, maglakad ng ilang hakbang at damhin. Sigurado ako mas magaan ang pakiramdam mo. Ano ang susunod mong gagawin? Gawin mo ito araw-araw, isang beses lang dapat bawat araw. 10 minuto lang ang nagawa natin ngayon. At pagkatapos, obserbahan mo kung paano unti-unting gagaan ang pakiramdam mo. Kung gusto mo pang malaman tungkol sa arthrosis, gumawa kami ng magandang gabay na makikita mo sa description sa ilalim ng video na ito o sa unang komento. Nandoon ang link. Ipapadala namin ito sa iyo ng libre. At kung gusto mo pang gawin pa, dahil magkaugnay ang likod at balakang, dahil pareho lang ang mga muscle na umiikli, i-click mo ito. Makikita mo dyan ang isang video na makakatulong pa lalo sa'yo kapag may pananakit ka sa likod.